Behind the Sacrifice. Written by Anonymous. Hi ma'am, I'm Nabi Garcia, isang real estate agent. Baka po gusto niyong tumingin ng bahay sa La Vida Homes? Tuloy-tuloy nitong sambit habang hinahabol ang isang babae at pinapakita niya ang isang flyer na hawak niya. Tumingin naman saglit ang babae sa flyer, sabay tingin kay Nabi. Ngumiti ito pero pinilig niya ang kaniyang ulo habang winawagayway ang kamay. Sorry miss, hindi ako interesado. Pero baka po magustuhan niyo. O baka maging interested din po kayo sa paghanap ng bahay kaya kunin niyo na po tong flyer. Nandiyan naman po yung number ko at pwede niyo akong tawagan, 1 call away lang po ako. Ngiting sambit ulit ni Nabi, subalit muling umiling ulit ang babae. Hindi na miss, sorry, marami pa akong gagawin eh, una na ako. Tugon ng babae, kaya napahinto sa paglalakad si Nabi at unti-unting nawala ang ngiti sa labi. At tango na lang ang kanyang ginawa at hindi na kinulit ang babae. Sa araw-araw na pamumuhay ni Nabi, ganito na lang lagi ang ginagawa niya. Laging humahabol sa mga taong nagmamadali o naglalakad upang alukin silang kumuha ng bahay. Pero hindi sa lahat ng oras swerte siya. May interesado at mas maraming hindi interesado. Jackpotan na lang talaga kung mahihinto sa pag-alok niya at magiging interesado sa kanyang sasabihin. Laylay ang kanyang brasong bumalik sa kaibigan niyang isa ring ahente sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Oh, may naging client ka? Tagal mo kausap yung babae ah. Pangusisa ni Sofia habang nasa tent sila. Wala eh, ayaw naman ng babae. Turan ni Nabi at pilit na ngumiti sa kaibigan niya. Tumas ang isang kilay ni Sofia sa kanya at nilagay ni Sofia sa balakang ang mga kamay nito. Oh, ba't ganyan ang mukha mo? Cheer up! Baka tumumal ang pag-alok mo at mas lalo kang walang makuhang kliyente. Napairap si Nabi sa kaibigan niyang si Sofia at kumuha na lang ng tubig. Wala akong sales ngayong month. Last month naman, 2 lang ang naging kliyente ko. Karamihan hindi ko maklose deal ang iba. Tapos, hindi ko na rin alam ang gagawin. Pinanghihina ang loob na sambit ni Nabi. Sino bang hindi panghihinaan kapag alam mong dehado ka sa trabaho? Araw-araw naman niyang ginagawa ang lahat para lang makahanap ng kliyente. Pero minsan talagang hindi laging nadapo sa kanyang swerte. Siguro sa lahat ng malas ng tao, isa siya sa malas na yon. O nung umulan ng kamalasan, baka nasalo niya ang iba doon. Kaya kahit sa trabaho, olat siya. Tsaka mo girl! Be, hindi pa patapos ang month. For sure magkakaroon ka ng client. Baka bigatin pa ah. Kaya kung ako sa'yo, always be positive. Napangiti na lang sinabi kay Sofia. Alam kasi niyang sinasabi lang yun ni Sofia upang lumakas ang loob niya sa ginagawa niyang trabaho. Huminga siya ng malalim at tiningnan ang mga flyers na hawak niya. Sana nga Sofia. Sana nga. Wala sa sariling sambit ni Nabi. Kasi kung hindi, baka tanggalin ako sa trabaho ko. Napahinto si Nabi sa ginagawa niya nung marinig ang pagring ng cellphone niya. Oh, baka client na yan. Kung ako sa'yo, sasagutin ko na yan. Masayang sabi ni Sofia sa cellphone ni Nabi na nagri-ring. Pero nung makita niya ang screen ng cellphone ni Nabi, parehas na wala ang ngiti nilang dalawa. Ay, hindi pala. Brohilda palang tumatawag. Dagdag ni Sofia. Ang sales manager kasi nila ang tumatawag sa kanya. Kilala kasi itong strikto at mataray. Sagutin ko muna ah. Paalam ni Nabi kay Sofia. Go na girl! Saad naman ni Sofia at tumalikod na si Nabi. Bumuntong hininga si Nabi at tiningnan niya muli ang screen ng cellphone. Hindi niya alam ba't natawag ang manager nila. Minsan natawag lang ito kapag may ginawa ka mali o mahina ang benta mo. Kaya ngayon todo ang kaba sa dibdib ni Nabi. Gayunpaman wala na rin siyang ibang magagawa kundi sagutin ang tawag. Yes ma'am? Miss Garcia, nasan ka? Tanong ng manager nila. Nasa bayan po ang location namin. Dito po ako nakasign ngayon. Sagot niya dito. Pumunta ka muna dito sa opisina, may pag-uusapan tayo. Hindi mapigilan ni Nabi kabahan sa sinabi ng kaniyang manager. Hindi niya alam ang dahilan ng pagpapatawag sa kanya ng manager nila. Pero yung tibok ng puso niya ay sunod-sunod. Para tuloy gusto niyang pumuntang banyo dahil sa sakit ng tiyan niya.
Mabilis din siyang pumunta sa opisina. Dumiretso na siya agad sa office ni Mama Tilda. Tinanguan naman siya ng ibang mga katrabaho niya na kanyang nakakasalubong sa daan. "Have a seat," utos ni Mama Tilda nung makapasok siya sa loob ng opisina niya. "Dediretsuhin na kita, Miss Garcia." Panimula nito at mas lalo siyang hindi mapakali sa upuan niya. Napahawak sinabi sa laylayan ng kanyang skirt at ramdam na ramdam niya ang pangangatog ng kanyang dalawang binti. "Isa ka sa may mababang sales last month. At ngayong month naman, kahit isa wala ka pang naibebenta." Dagdag nito. Pilit ng ngiti ang naibigay ni Nabi kay Mama Tilda. "Ma'am, ginagawa ko naman po ang lahat. At wag po kayong mag-alala. Makakahanap pa po ako ng kliyenta this month." Saad ni Nabi. Bumuntong hininga si Mama Tilda at sumeryoso ang mukha niya. "The problem is, may binaba na report sa akin ng kumpanya." Napalunok siya sa sinabi ni Mama Tilda. Pakiramdam kasi niya ay hindi maganda ang sasabihin nito. "Lahat ng sales agent na mababa ang sales sa buong taon, bibigyan na lang ng 1 month para mag-improve at gumanda ang record nila. At ikaw ang pinakamababa dito sa atin. You have 1 month, Miss Garcia." Habang nagsasalita si Ma'am, para bang unti-unting nanlalabo ang pandinig ni Nabi. Hindi niya na maintindihan ang ibang sinasabi ng kaharap niya. Isa na lang ang tumatakbo sa utak niya. Yun ang ayaw niyang mawalan ng trabaho. Paano na ako kapag nawalan ako ng trabaho? Paano na ang anak kong umaasa sa akin? Paano na kami? Paano na ang pag-aaral niya? Hindi na rin niya mapigilang mapatanong sa sarili niya habang kaharap ang manager nila. At konti na lang, tutulo na ang luha niya. Pakiramdam niya sobrang malas niya ngayon. Gusto na niyang lumuhod sa harapan ni Mama Tilda. Gusto niyang magmakaawa sa manager nila. Para bigyan pa siya ng isa pang pagkakataong manatili para patunayan ang sarili niya. Dahil kapag kasi 1 buwan lang ang ibibigay sa kanya, baka hindi niya kaya at mas mahirapan siyang makakuha ng maraming kliyente. "Miss Garcia, nakikinig ka ba?" Napabalik siya sa ulirat nang tawagin siya ni Mama Tilda. Sorry po, ma'am. Ano po yun?" Wala sa sarili niyang tanong dito. "I have a good news for you. Merong isang kliyenteng gusto ka maging ahente." Biglang umaliwala sa mukha niya sa sinabi ni Mama Tilda. Talaga po, ma'am?" "Oo. At sabi sa akin ng supervisor, kung mako-close mo ang deal sa kliyente natin na yon, hindi ka matatanggal sa kumpanya at malaki rin ang commission mo. Bigatin ang kliyenteng hahawakan mo. At nagulat kami na ikaw ang gusto niyang maging ahente." Gusto niyang matuwa at magtatalon sa kanyang kinauupuan na parabang dumapo na sa kanya ang swerte ngayong araw. "Sino daw po?" Agap niyang tanong. "Si Raiden Alejano. Isa siyang doktor sa ibang bansa at may pinapatayo na ang family niya ng hospital dito sa Pinas. You can handle it, right?" Hindi siya nakagalaw sa sinabi ni Mama Tilda. At para siyang binuhusan ng yelo at naging tuod sa kinaupuan niya. "Oh, tamang-tama. Nandito na pala siya. Mr. Alejano, pasok po kayo." Masiglang bati ni Mama Tilda at tumayo sa kinauupuan niya at naglakad papunta sa pintuan. At sinabi, hindi na siya nakalingon sa kanyang likuran at kahit tumayo man lang ay hindi niya nagawa. Pakiramdam niya parang napako ang kanyang 2 paa sa sahig dahil hindi niya yon maikilos at maigalaw. Bakit sa dinami-dami ng pwede maging kliyente, siya pa ang napunta sa akin? Nagkataon lang ba to o sinadya? Nagkataon lang ba ang lahat o hindi? Madaming natakbo sa utak niya. Madami siyang tanong na kahit isa, walang makakasagot. 10 taon na rin pala simula nung huling pagkikita nila. Hindi niya inaasahan na muling magtatagpo ang landas nilang dalawa. "Miss Garcia, bakit nakaupo ka pa dyan?" Maotoridad na tanong ni Mama Tilda. Kahit nanginginig at nanghihina ang tuhod niya, pinilit pa rin niyang tumayo at humarap sa kanila. Pag-ikot niya, kita niya agad ang mga parehas sa mga mata nilang sa kanya nakatutok. Hindi rin niya mapigilang mapalunok pero parang naging manhid na ang buong katawan niya. Nilingon niya mula ulo hanggang paa ang lalaking nasa harapan niya. Ibang-iba na to simula nung huli nilang pagkikita. Isa na siyang doktor, maganda at may dating ang pananamit niya. Kita mo rin ang nakakatakot na aura nito. Lumapad at lumaki na rin ang katawan nito na makikita mo sa suot niya ang hubog na hubog nitong katawan. "Mr. Raiden Alejano, siya pala si Nabi Garcia, ang sales agent na mag-assist sa'yo."
Tinapunan lang siya ng tingin ni Raiden. Tingin na akala mo isa siyang estranghero sa kanya. Miss Garcia, siya ang magiging client mo. Dagdag ni Mama Tilda. Sinanyasan siya ni Mama Tilda na lumapit at makipagkamay kay Raiden. Pinanlakihan pa siya nito ng mata at para bang gusto na siyang kaladkarin ni Mama Tilda palapit sa kanila. Kahit nangangatog ang paa niya, pinilit niyang maglakad palapit sa kanila. Inabot niya ang kaniyang kamay para makipag-shake hands, pero malabig niya lang itong tiningnan at muling nakipag-usap kay Mama Tilda. Bukas, pwede ko na bang bisitahin yung location? Oo naman sir, si Miss Garcia na po ang bahala sa inyo. Sagot ni Mama Tilda. Hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya dahil sa ginawa ni Raiden. Alam niyang sinadya nitong hindi siya kamayan. Alam niyang sang nangyari sa kanilang nakaraan, hindi siya nito mapapatawad. Pagkatapos mag-usap ni Raiden at Mama Tilda, agad niyang sinundan si Raiden. Naabutan niya ito sa parking lot, lakad at takbo na ang ginawa niya para maabutan si Raiden. Raiden! Sigaw niya na nagpahinto sa binata. Wait lang! Nasa tapat na siya ng sasakyan niya at lumingon kay Nabi. Kita niya ang pagtaas at pagkunot ng kilay ni Raiden. What do you need? Bakit? Bakit akong pinili mo? Anong balak mo? Sunod-sunod niyang tanong kay Raiden. Tuluyan na itong humarap kay Nabi. Ilang metro rin ang layo nila sa isa't isa. Ano ba sa tingin mo? Nandito ako para bumili ng properties at hindi para sa'yo. Malamig na sagot nito. Hindi ako naniniwala. Kung nandito ka para gantihan ako. Napatigil siya sa sinabi ni Nabi at mas lalong umiba ang ekspresyon ng mukha niya. Huwag mo nang balakin. Dagdag ni Nabi. Hindi ko hahayaang sirain mo ang trabaho ko. Porsigido niyang sambit dito. Tinagilid ni Raiden ang ulo niya habang salubong ang kilay at sabay na paggalaw ng kaniyang panga. Bakit natatakot ka? Natatakot ka sa pwede kong gawin? Pagtatanong ni Raiden kay Nabi. Tumayo ng tuwid si Nabi at sinalubong ang tingin ni Raiden. Wala akong kinatatakutan, Raiden. Pero kung guguluhin mo lang ang buhay ko ngayon, hindi ako papayag. Matagal mo nang ginulo ang buhay ko, Nabi. At matagal ko ring inayos ang dumi at sakit na iniwan mo sa akin. Sa tingin mo ba, papahintulutan pa kitang gawin ulit yun sa akin? Hindi na. At hindi rin dahil sa iyo ba't nandito ako o para gantihan ka. Huwag ka masyadong praning. Hindi na nakapagsalita si Nabi nung talikuran na siya ni Raiden at sumakay na sa sasakyan niya. Buong akala ni Nabi swerte ang dumapo sa kanya ngayong araw, pero hindi pa rin pala, dahil kamalasan na naman pala. Laylay ang balikat ni Nabi nung umuwi siya sa bahay nila. Sinalubong agad siya ng mama niya nung pagkapasok niya sa loob ng kanilang bahay. Kamusta ang trabaho? Nakabenta ka ba ngayon? Pagtatanong ng ina niya sa kanya. Ngumiti lang si Nabi at sabay iling ng ulo. Hindi po ma, nahihirapan ako makahanap ng client. Walang ganang sagot ni Nabi at nilapag sa upuan ang dala niyang bag. Nasaan po si Vincent, ma? Tulog na. Kanina ka pa hinihintay pero nakatulog na rin kakahintay sa'yo. Anong oras na rin kasi? Ganun po ba? Sige po, pupunta lang po ako sa kwarto niya. Turan ni Nabi. Pinagmamasdan ni Nabi ang mahimbing na pagtulog ng kanyang anak na si Vincent. Malungkot pa itong napangiti habang sinusuklay niya ang buhok ng kanyang anak gamit ang daliri niya. Pasensya na kung laging busy si Mama. Promise, babawi si Mama. Saad ni Nabi at hinalikan sa noo ang anak niyang si Vincent. Dumiretso na si Nabi sa kwarto niya. Wala kasi siyang ganang kumain ngayon. Sa araw-araw kasi ng pamumuhay niya, puro trabaho lang ang ginagawa niya para sa pangtustos at gastos sa bahay nila at sa anak niya. Kaya tuwing umuwi siya, nawawala na siyang ganang kumain at mas gusto na lang niyang magpahinga. Mas pinili na lamang niyang matulog sa araw na yon pero bigla na namang pumasok sa utak niya si Raiden. Bakit kaya siya bumalik? Anong balak niya? Totoo bang wala siyang balak gantihan ako? Wala naman siguro siyang idea kay Vincent, hindi ba? Pagtatanong ni Nabi sa sarili niya at nakaramdam siya ng takot na baka kuhanin ni Raiden si Vincent. Hindi ako papayag mawala sa akin ang anak ko at hindi ko ipapakita sa kanya si Vincent. Muling dagdag ni Nabi hanggang sa makatulog na siya kakaisip sa pagbabalik ni Raiden. Kinabukasan hindi mapakali si Nabi.
habang nakasakay siya sa jeep at nasa gitna siya ng traffic. Ngayon kasi ang meet up nila ni Raiden para ipakita niya dito ang mga bahay na pwedeng pagpilian ng binata. 30 minutes na rin siyang late, kaya nung makarating siya sa meet up place nila, napansin niya agad ang pagkulubot ng noo ni Raiden. Sorry, nalita ko. Saad agad ni Nabi. You're exact 1 hour late. Bakit ngayon ka lang? Sorry talaga, na-traffic lang ako. That's not my problem. You can just wake up early para hindi ka malate. Tapos ngayon ang reason mo dahil sa traffic ka? Ganito ka ba sa mga kliyente mo? Pagtatanong ni Raiden kay Nabi. Napakagat naman sa ibabang labi si Nabi. Pasensya na talaga. Muling sambit ni Nabi. Tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Raiden. Puro ka nalang sorry. Sabagay, ano ba mapapala ko sa'yo? Wala ka namang ibang sasabihin kundi sorry. You always apologize for not being able to carry out your obligation. Nothing changes, ah. Panginsulto sa kanya ni Raiden. Pigil na inis ang ginawa ni Nabi. Alam niyang may pinanghuhugutan ng binata at hindi lang ito dahil sa oras na tinagal ng paghihintay sa kanya ni Raiden. Huminga ng malalim si Nabi at pilit nang umiti kay Raiden. Sorry po sir, pwede naman po nating puntahan ngayon yung mga bahay na gusto niyong pagpilian. Suhestyon ni Nabi pero pinilig ni Raiden ang ulo niya. Nakaya mo na yung oras na dapat ilalaan natin sa pagtutur mo sa akin sa properties na pwede kong pagpilian. May importante pa akong pupuntahan. Saad ni Raiden na kinakunot ng noon ni Nabi. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tapos na, may pupuntahan pa ako. At sa susunod na araw o baka hindi na lang. You disappoint me again. Matabang na sambit ni Raiden sa kanya. What did you say, Miss Garcia? Hindi mo na-close deal ang kliyente mong si Mr. Raiden? Mataas na noon na tanong ni Ma'am Matilda kay Nabi. 3 beses tumango si Nabi. Opo ma'am, pero ma'am, sinabi niya naman po na sa susunod na araw na lang daw po. Gagawa po ako ng paraan para makapag-close deal sa kanya ma'am. Aba dapat lang, hindi pwedeng mawala sa atin si Mr. Raiden dahil isa siya sa malaking kliyente natin. Tandaan mo, trabaho mo nakasalalay dito. At sa susunod, ayusin mo ang trabaho mo. Kaya ka nawawala ng client dahil nagiging pabaya ka. Sermon sa kanya ng manager niya. Ilang beses napabuntong hininga si Nabi habang palabas siya ng opisina ng kanyang manager. Ilang araw na rin hindi nagpaparamdam si Raiden sa kanya, kaya wala siyang ibang ginawa kundi i-message si Raiden. Kaya yung makita niya si Raiden na pababa sa sasakyan, lagpas ang ngiti ni Nabi at sinalubong ang binata. Buti naman nakarating ka. Masayang tura ni Nabi, pero malamig lang siyang tinitigan ni Raiden. Hindi ka ba talaga makapaghintay? Bungad sa kanya ni Raiden. Sorry, hindi ka kasi nagre-reply sa message ko, kaya akala ko ayaw mo nang tumuloy. Saad ni Nabi. Peke namang natawa si Raiden sa kanya. Bakit? Wala bang kumukuhang ibang kliyente sa'yo? Kaya akong kinukulit mo? Sabagay, I can't blame them. Kahit ako na, ilang taon kang kilala, hindi ako magtitiwala sa'yo. Saad ni Raiden. Excuse me? Pakiulit nga na sinabi mo? May diing sambit ni Nabi kay Raiden. Why I would say it again? Sa tingin ko narinig mo naman. Bakit? Have I said something wrong? Hindi na lang nagsalita si Nabi. Pinalagpas na lang niya ang sinabi ni Raiden dahil ayaw na rin naman niya itong patulan. Dahil kailangan niya pa rin maging professional sa taong kaharap niya. Kahit sa totoo lang, ayaw niya na itong makita pa. The places in the house is nice, pero may kulang. Sambit ni Raiden na nagpahinto kay Nabi. Kulang? Yeah. Sagot ni Raiden. Tumayo si Raiden sa kinaupuan niya at sinipat ang bawat sulok. You can convince me na dapat itong bilhin ko. You're too dull. For short, boring ka magbenta. Kaya siguro mababa ang sales mo. Hindi ko to kukunin. Magkita tayo ulit bukas para makahanap ng ibang bahay. Saad ni Raiden sa kanya. Gustong-gustong upakan ni Nabi si Raiden, pero hindi niya yun magawa dahil kliyente niya ito at alam niyang na-memersonal si Raiden. Dahil isa lang naman ang tumatakbo sa utak niya, ang pahirapan siya ni Raiden. Pagkatapos ng trabaho ni Nabi, maaga siyang nakauwi sa kanila. Dumaan muna siya sa palengke para makabili ng pasalubong para sa anak niyang si Vincent. Mami! Salubong sa kanya ni Vincent at niyakap siya nito na mahigpit. Buti naman maaga po kayo ngayon, Mami. Alam niyo po ba, may ibibigay po ako sa inyo. Talaga? Ano yun?
Pagtatanong ni Nabi sa anak niya. Ngumiti si Vincent sa kanya na nagpagaan ng loob niya. Mommy, close your eyes po muna. Utos ni Vincent na agad namang sinunod ni Nabi. Ano ba yung ibibigay mo, anak? Basta po, close your eyes po muna. At pagbilang ko po ng hanggang 3, saka niyo po imumulot ang mata niyo, okay? Saan ni Vincent, natawa naman si Nabi at pinikit niya lalo ang kanyang mata. Nakaramdam din siya ng excitement sa ibibigay sa kanya ni Vincent, lalo na nung magsimulang magbilang si Vincent. 1, 2, 3! Open your eyes na, Mommy! Anunsyo ni Vincent. Napatakip ng bibig si Nabi habang nakatingin ito sa isang kumpol na rosas na gawa sa papel at may sobre pa. Para saan to? Naiiyak na tanong ni Nabi. Ngumiti naman si Vincent sa kanya. Sinabi kasi po ni teacher, gumawa ng message para sa mommies daw po dahil Mother's Day. Kaya hindi lang po messages ang ginawa ko. Yung favorite flower niyo po, white roses. Wala pa kasi akong pambili ng bulaklak kaya yan muna. Saad ni Vincent. Binuksan ni Nabi ang sobre at binasa ang sulat na nakalagay sa sobre. Saya at lungkot ang naramdaman ni Nabi habang binabasa yon. Mami, masama po ba ako kung gusto kong makasama ka kaysa mag-work ka po? Pagtatanong sa kanya ni Vincent. Pinahid ni Nabi ang luha sa mga mata niya. Of course not, baby. You're not bad, okay? Bakit mo naman naisip yan? Bumuntong hininga si Vincent at nginitian siya ito ng malungkot. Kasi po, Mommy, lahat ng classmates ko ang naghahatid sa kanila, mga mama nila. Tapos ako, si Lola lang. Lalo kapag card day o may special day sa school, nakakapunta ang mama nila. Pero po sa akin hindi. Kaya nilagay ko po dyan sa message ko. Sana wala ka na lang pong trabaho para magkasama na lang tayo. I just want to be with you, Mommy. Is that bad po ba? Mahabang pahayag ni Vincent sa kanya. Umiling-iling muli si Nabi at niyakap ang kaniyang anak na mahigpit. No, baby. That's not bad. I'm sorry, Vincent. Sorry sa lahat. Naiiyak na sambit ni Nabi. Naalala niya tuloy ang sinabi ni Raiden sa kanya. Tama ang dati niyang kasintahan. Puro sorry lang talaga ang nasasabi niya kapag sumasablay siya sa responsibilidad niya o sa obligasyon niya. Nakatulog na ba si Vincent? Napatingin si Nabi sa kanyang ina na biglang nagsalita. Opo ma, kakatulog lang. Sagot ni Nabi habang pinapanood ang mahimbing na tulog ng kanyang anak. Nabi? Pagtawag sa kanya ng mama niya. Po? Kita ni Nabi ang pagbuntong hininga ng mama niya. Sumunod ka sa akin, mag-usap tayo sa labas. Sumunod nga si Nabi sa mama niya. Nasa sala sa mama nito habang nakaupo sa single couch. Umupo rin si Nabi at tiningnan ng mama niya. May problema po ba? Pagtatanong ni Nabi. Tiningnan si Nabi ng seryoso ng kaniyang ina. Hanggang kailan mo itatago si Vincent sa ama niya? Hindi mo ba ipapaalam kay Raiden na tinuloy mo ang pagbubuntis mo noon? Pagtatanong ng mama niya na kinatigil ni Nabi. Anak, siguro naman maganda na ang propesyon ng dati mong nobyo at pwede mo na ipakita sa kanya si Vincent para naman may mag-provide sa anak mo at hindi lang puro ikaw. Napag-usapan na po natin ito, ma. Hindi po ba? Alam ko yun, Nabi. Pero sa tingin mo ba, hindi naghahanap ng ama yung anak mo? Huwag mo namang hayaang mas lalong maghanap ng kulang ang anak mo. Wala na nga siyang nakilalang ama at yung ina naman niya puro trabaho ang inaatupag. Nabi, hindi naman ito para sa'yo. Para sa anak mo. Siguro ito na yung tamang oras para makilala ni Raiden ang anak niyang si Vincent. Agad na tumayo si Nabi at tiningnan sa mata ang kanyang ina. Ayoko, ma! Hindi ko siya ipapakita kay Raiden. Kaya kong buhayin ang anak ko, ma. Kaya ko po siyang palakihin mag-isa. Hindi na niya kailangan ng ama. Sambit ni Nabi. Siguro nga ngayon, hindi niya pa kailangan. Kasi hindi niya tinatanong. Pero anak, paano sa susunod na araw o taon? Paano kung bigla niyang tanungin ang tungkol sa ama niya? Anong isasagot mo? Hindi sa lahat ng oras bata si Vincent. Darating din yung oras o panahon na magtatanong siya tungkol sa ama niya. Kaya hanggat maaga pa, ikaw na ang gumawa ng hakbang para makilala nila ang isa't isa. Pangangaral sa kanya ng mama niya. Saktong tanghaling tapat na, hindi pa rin kumakain si Nabi.
At nakatayo pa rin sa kalsada upang magbigay ng flyers sa mga dumaraan. Hindi niya iniinda ang init sa balat dahil mas lumilipad ang utak niya sa sinabi ng kanyang ina. Kailangan ko na ba talagang ipaalam kay Raiden na buhay ang anak namin? Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung hindi niya ako paniwalaan? Paano kung kuhanin niya sa akin ang anak ko? Pagtatanong ni Nabi sa kanyang sarili, pero napabalik lang siya sa realidad nang tawagin siya ni Sofia. Oy Nabi, kaloka ka? Kanina pa kita tinatawag, bakit tulala ka dyan? Usisa ni Sofia. Napakamot naman sa batok si Nabi at ngumiti sa kaibigan. Wala, may iniisip lang. Sagot ni Nabi. Ngumiti naman si Sofia sa kanya. Ikaw may nililihim ka na. Nililihim? Wala no. Wala raw, asus. Hindi mo nga ako na-inform na ang kliyente palang ibinigay sa'yo ni Ma'am Matilda, yung gwapong Hank. Pangasar ni Sofia kay Nabi. Napatas ang kilay ni Nabi. Hindi niya kasi maintindihan ang sinasabi nito, pero nasagot lahat nun nung umuso si Sofia sa isang direksyon kung saan nakatayo si Raiden. Ang gwapo niya, hindi ba? Laking gym ba yan? Grabe yung muscles. Kinikilig na sambit ni Sofia. Mabilis na naglakad si Nabi papalapit kay Raiden. Anong ginagawa mo dito? Pagtatanong ni Nabi kay Raiden. Agad siyang tinapik ni Sofia at bumulong to sa kanya. Oy gaga, kliyente mo yan! Bumulong na suway ni Sofia at napatingin si Nabi sa mga kasamahan niyang nakatingin na rin sa kanya. Do you greet your client that way? Sa tingin ko you should attend another training or seminar para naman alam mo kung paano bumati ng tama sa kliyente mo. Saad ni Raiden na nagpatahimik sa mga kasama ni Nabi. Agad namang lumapit ang team leader nila. I apologize, Sir Alejandro. I'm the TL of this team. Sorry po sa pagbati sa inyo ni Miss Garcia. Ako na po ang humihingi ng tawad kung hindi po maganda ang pagbati sa inyo ni Miss Garcia. Saad ng team leader nila. Hindi mo kailangang mag-apologize. I believe na dapat si Miss Garcia ang gumawa nun. She needs to learn how to be professional in her job. Hindi na nakapagsalita si Nabi. Kita niya ang matalim na tingin sa kanya ng TL niya at alam niyang makakarating to sa manager nila. Sumama na lang din si Nabi kay Raiden at kahit isa sa kanila walang nagsalita. Sa tingin mo, ba't kailangan kong bilhin ang bahay na to? Pagtatanong sa kanya ni Raiden habang nililibot nila ito. Napakagat naman sa ibabang labi si Nabi at nilingon si Raiden. Sa totoo lang hindi ko alam. Sa dami-daming real estate company, yung pinagtatrabahuhan ko pang pinili mo. Ilang house and lot na rin ang pinakita ko sa'yo. Pero kahit isa dun wala ka magustuhan. At yung ginawa mo kanina, alam kong sinadya mo yun para mapahiya ako. Ikaw sa tingin mo, ano bang ginagawa mo dito? Bakit sa lahat ng sales agent ako ang pinili mo? Nagkataon lang ba talaga ang lahat o sinadya mo? Muling balik na tanong ni Nabi kay Raiden. As I said before, hindi ikaw ang dahilan ba't ako bumalik ulit. At yung kanina, I just want to correct you. At kung may problema ka, hindi ko na problema yon. I think that's your problem. Sad ni Raiden na nagpakuyom ng kamay ni Nabi at tiningnan ng masama si Raiden. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko bumalik ka para gantihan ako. Dapat nga magpasalamat ka sa akin dahil naging doktor ka. At hindi naging maagang ama. Nanahimik ang buhay ko, Raiden. Kaya sana wag mo nang guluhin, lalo't yung trabaho ko. Hindi mo alam kung anong nakasalalay dito. Buti nga ikaw maganda ang buhay mo, kaya dapat magpasalamat ka kung anong meron ka ngayon. At hayaan mo na lang ako. What did he say? Be grateful Alam mo, ikaw lang naman ang nag-iisip na ginagantihan kita. Bakit? Dahil ba pinatay mo ang anak ko? Masyado ka na bang nilalaman ng konsensya mo? 10 years, Nabi. Sa loob ng 10 taon na yon, paano mo pa nagagawang mabuhay kung pinalaglag mo ang dinadala mo? Bakit mo ginawa yon? Bakit? Huminga ng malalim si Nabi at tinitigang mabuti si Raiden. Sa tingin mo ba, Raiden, mabubuo mo ang pangarap mo kung may responsibilidad ka? Ginawa ko yun para sa'yo. Bakit hindi ka magpasalamat? Dapat nga maging thankful ka. Wow, really, Nabi? Kung yan ang gusto mo, thank you. Thank you, dahil tinapos mo ang buhay ng isang batang walang kamuwang-muwang. Alam mo, sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw ang pinakawalang konsensya. Kaya siguro sa lahat ng paghihirap mo ngayon, tama lang sa iyo yun. You deserve that. At kahit kailan, I won't forgive you. Because you don't deserve my forgiveness. Naiwan si Nabi na tulala at sunod-sunod ang pagpatak ng kaniyang luha.
Alam naman niyang malaki ang kasalanan niya sa binata at hanggang ngayon malaki pa rin ang galit ni Raiden sa kanya. Hindi tuloy alam ni Nabi paano sasabihin kay Raiden na buhay naman talaga ang anak nila. Maraming gumugulo sa isipan niya kung tama ba talagang sabihin kay Raiden o dapat hayaan na lang niyang isipin ni Raiden na matagal nang wala ang anak nila para hindi na sila guluhin ni Raiden. Subalit biglang dumating ang araw na hindi inaasahan ni Nabi. Ang pagkikita ng anak niya at ni Raiden. Ma! Oh, Nabi, napatawag ka. Pauwi na ba kayo? Pagtatanong ng ina ni Nabi sa kabilang linya. Napailing-iling si Nabi na akala mo'y nasa harap ang kausap. Mama! Oh, ano problema? Ba't parang naiiyak ka? Si Vincent. Nawawala, hindi ko alam kung saan ko siya hahanapin. Aligagang sagot ni Nabi. Ano? Pumunta ka sa information desk para magtanong. Anong oras ba nawawala? Rinig niya ang taranta ng kanyang ina. Hindi na alam ni Nabi ang gagawin niya at ang kahit ang paglalakad papunta sa information desk, hindi niya magawa. Hanggang sa marinig niya ang nagsalita sa intercom. Attention shoppers, we have an important announcement. Mayroon kami natagpo ang nawawalang bata and the child name is Vincent Garcia. If you are the parent or guardian of this child, please come to the store information desk immediately. Thank you. 3 beses narinig yun ni Nabi at mabilis siyang naglakad papunta sa information desk. Subalit napahinto siya nung makita kung sino ang kasama ni Vincent. Shh! Your mom is coming. Don't cry, okay? Saad ni Raiden sa bata. Umiikting ang panga niya habang pinapatahan ng batang kaharap niya. Ramdam niya ang pagkulo ng kanyang dugo, lalo na nung marinig niya ang boses ni Navi. Vincent? Pagtawag ni Nabi kay Vincent. Agad naman niyang naagaw ang pansin ni Vincent, kaya lumapit sa kanya agad ito, na umiiyak. Niyakap ni Nabi si Vincent ng mahigpit. Kahit siya, hindi niya rin mapigilang maiyak dahil sa takot na mawala ang anak niya sa kanya. Kumalas sa yakap si Nabi at tiningnan ang anak niya at pinahid niya ang luha nito. Saan ka ba galing? Sabi ko diba na huwag kang aalis kung saan kita iniwan? Sorry po, Mommy. Nakita ko kasi si Jollibee kaya sinundan ko po siya. Humihikbing sagot ni Vincent. Pero may tumulong po sa akin, Mommy. He's a good man, Mommy. Saad ni Vincent sabay lingon sa lalaking nasa likuran niya na si Raiden. Kitang-kita ni Nabi ang pagtataka at galit sa mata ni Raiden. Ilang beses siyang napalunok at hindi alam kung anong gagawin. Kahit gusto niyang tumakbo, pakiramdam niya wala na siyang kawala kay Raiden. Hinatid sila ni Raiden pa uwi. Nakatulog na rin si Vincent, kaya si Raiden ang nagbuhat dito papunta sa kwarto ng bata. Napatingin pa si Nabi sa kanyang nanay. Ma, kayo muna po ang bahala kay Vincent. Kakausapin ko lang po si Raiden. Saad ni Nabi nang lumabas si Vincent sa bahay nila. Nangangatog ang paa niyang pumunta kay Raiden. Nakatalikod sa kanya ito pero ramdam niya ang galit nito. Why did you do that, Nabi? Pagtatanong ni Raiden. Humarap si Raiden kay Nabi. Inis at galit ang nararamdaman niya sa kaharap niya. Paano mo natago sa akin ang anak ko sa loob ng 10 taon, Nabi? You told me na pinalaglag mo yun nun. Tapos bigla ito, may batang susulpot sa harapan ko. At nalaman kong anak mo siya. Doon pa lang, Nabi, alam kong anak ko na siya. Lalo na nung nakita kitang tinawag mo siya. Bakit mo siya tinago sa akin? Pinahid ni Nabi ang luhang pumapatak sa magkabilang pisngi niya. Bakit nga ba mas pinili niyang itago kay Raiden ang anak nila? Ba't mas pinili niyang sinabi na pinalaglag niya ito? Peking natawa si Nabi. Sa tingin mo ba magiging isang doktor ka ngayon kung mas pinili mo kami? Nabi! Mas pipiliin ko kayo kaysa sa future ko. Mas pipiliin kong buhayin kayo. Yan ang rason ba't mas pinili kong itago sa iyong totoo at sinabi kong wala na ang anak natin. Dahil ayoko madamay ka. Mas gusto kong maging maayos ang future mo kaysa sa akin. Kaya hinayaan mong palakihin siya ng mag-isa? Nabi, wala ka bang tiwala sa akin? Napasinghot si Nabi at kinagat niya ang ibabang labi niya at tinitingnang lumuluha si Raiden. Meron, Raiden. At alam kong hindi ka tutuloy sa pag-aaral sa ibang bansa kung alam mong buntis pa rin ako. Raiden, para sa iyo itong ginawa ko, hindi para sa akin. Kahit sobrang hirap mag-isa. Kahit gusto ko na tawagan ka at pabalikin ka. Kahit gusto kong makasama ka sa paglilihi ko sa panganganak ko at sa pag-aalaga kay Vincent. Kahit gusto kong gawin yun. Hindi ko ginawa dahil ayoko masira ang future mo dahil sa akin. Tiniis kong lahat, Raiden, ang hirap.
Mahabang pahayag ni Nabi. Hindi na nakapagsalita si Raiden habang pinagmamasdan si Nabi na umiiyak. Kung dati galit at puot ang nararamdaman niya sa dating kasintahan, pero ngayon ay nagbago na. Nakaramdam siya ng konsensya at awa dito. Lalo sa tuwing nagsasabi siya ng masasakit kay Nabi. Wala rin siyang ibang naramdaman kundi ang pagsisisi noong makabitaw siya ng masasakit na salita kay Nabi. Congratulations, Miss Garcia! Mataas ang sales mo this month. Si Sir Alejandro lang palang magiging lucky charm mo ngayong month. Bati sa kanya ni Mama Tilda. Pilit nang umiti si Nabi bago ito sumagot sa manager nila. Thank you po, ma'am. You're welcome, darling. Ikaw ang may mataas na commission ngayong month at makakahinga ka na rin na maluwag dahil hindi ka natatanggalin sa grupo at higit sa lahat, ipopromote ka bilang team leader. Saad muli ni Matilda. Lumabas ng opisina si Nabi at nagulat siya na isa-isa siyang binati ng mga kasamahan niya. Pati na rin ni Sofia. Oh, bakit hindi ka happy dyan? Hindi ba dapat nagsasaya tayo? Dahil na-promote ka at mataas ang sales mo. Saad ni Sofia. Bumuntong hininga si Nabi. Kailangan ba talaga maging masaya ko? Si Raiden ang dahilan, ba't ako nagkaroon ng maraming client? Pakiramdam ko kasi hindi ko yung pinaghirapan. Sambit ni Nabi at nakatikim naman siya ng batok galing sa kaibigan. Hoy be, anong hindi? Si Sir Raiden lang ang nag-recommend pero ikaw yung nag-sales talk. At nag-tour sa mga client mo, di ba? Ibig sabihin, pinaghirapan mo yun. Masyado kang selfless. Kahit minsan naman sana makita mong halagi dyan sa sarili mo. Pangangaral ni Sofia sa kanya na napanguso naman si Nabi. Simula kasi nalaman ni Raiden ang tungkol kay Vincent, tinulungan na siya ng binata. Nire-recommend din siya ni Raiden sa ibang tao at nako-close deal naman niya yun. Pero bakit hindi mo chinika sa akin na may something pala kayo dati at siya pala ang ama ng anak mo? Nakaka-hurt ka ah. Napairap na lang sinabi sa kaibigan niya. Hindi ka naman kasi nagtanong. Ay, wow ah. Malay ko ba? Kaya pala nung nakita kayo dati parang may galit sa isa't isa. Lalo na Sir Raiden. Yun pala may pinaghuhugutan. Pero matanong ko lang, Nabi. Ano yun? Anong ano? Girl, for sure alam mong anong pumapasok sa utak ko. Sambit ni Sofia habang nakangiti. May pag-asa pa ba kayo ni Sir Raiden? Kumunot ang noon ni Nabi sa tanong ni Sofia. Wala na. Kaya kung ano tumatakbo dyan sa utak mo, tigil-tigilan mo na. Suway ni Nabi, pero lumapad lamang ang ngisi ni Sofia. Siguro sa'yo wala. Pero paano kung dun kay Sir Raiden? Anong gagawin mo kung liligawan ka niya ulit o susuyuin? Bumuntong hininga si Nabi. Wala akong gagawin kasi wala na akong balak. Sagot ni Nabi at hindi na niya pinansin si Sofia. Bigla ring napaisip si Nabi sa sinabi ni Sofia. Ano nga ba ang gagawin niya kung bigla ulit magparamdam sa kanya si Raiden? Bibigyan niya pa ba ito ng puwang o hindi na? Madalas na rin kasi nasa bahay nila si Raiden para bumisita, lalo na kapag wala itong duty o free time nito. Kaya hindi nila maiwasang magsama sa isang lugar, lalo na sa tuwing pinapasyal ang anak nila. Mami, sama na po kayo sa amin ni Daddy bukas. Pamimilit ni Vincent sa kanyang ina. Anak, kayo na lang ng daddy mo. Kasama mo naman ang lola mo, diba? Busy ako bukas. Saad ni Nabi, pero sumimangot lang si Vincent sa kanya. Pero mami, family day po yun. Gusto ko po sana kahit bukas makumpleto tayo para sa family day. Please, mami. Pakiusap sa kanya ni Vincent. Napakagat sa ibabang labi si Nabi at hindi na nakatanggi sa anak niya. Nasa loob na sila ng sasakyan at kitang-kita ni Nabi ang saya sa mukha ng kanyang anak habang nagdadrive si Raiden. Thank you, Mommy and Daddy, sa pagsama sa family day. This is the best family day ever. Masayang tura ni Vincent at napangiti na lang din si Nabi. Napansin rin ni Nabi ang ngiti sa labi ni Raiden. Maraming activities ang naganap sa family day, pero isang bagay ang hindi inaasahan ni Nabi, ang biglang pagluhod ni Raiden. Anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni Nabi. Napatingin si Nabi sa paligid niya. Maraming pamilya, estudyante at teacher na nakatingin sa kanila, pati na rin ang mama niya at si Vincent. Ano ba? Tumayo ka nga dyan? Saad ni Nabi, pero umiling lang si Raiden. Nabi, maybe loko ko. Hinayaan kita mag-isa sa laban na dapat sabay nating ginawa. Hinayaan ko mapagod ka mag-isa at umiyak mag-isa, habang ako walang ibang nagawa.
kundi magtanim lang ng sama ng loob ko sa'yo. Nabi, thank you sa lahat ng ginawa mo at sakripisyo sa pagtataguyod mo sa anak nating mag-isa. Nabi, I'm here now. Isa na akong professional doctor with license. Kaya pwede ba, future naman natin ang isipin mo? Ang isipin natin? Hindi mapigilan ni Nabi mapaiyak. Pinipilit niyang patayuin si Raiden pero hindi yun ginawa ng binata. Nabi, please marry me. Papatunayan ko ang sarili kong pwede rin ako maging ama at mabuting asawa para sa'yo. Hayaan mo ako naman ang kumilos para sa atin. Kaya sana pumayag ka maging asawa ko at makasama habang buhay. Mahabang pahayag ni Raiden. Napakagat sa ibabang labi si Nabi at napatingin sa anak niyang si Vincent. Lumapit si Vincent sa kanya. Mami, say yes na po. Hindi dahil para sa akin, kundi para sa sarili niyo naman po, Mami. Alam ko pong mahal niyo pa rin si Daddy. And gusto ko pong makita naman kayong masaya. Kaya mag-yes na po kayo kay Daddy para happy family tayo. Sambit naman ni Vincent. Muling dumako ang tingin ni Nabi kay Raiden na umiiyak na rin pala. 10 taon na rin pala ang lumipas pero hanggang ngayon, mahal niya pa rin ang binata. Kaya siguro walang mali kung uunahin niya namang sumaya para sa sarili niya. Ngumiti si Nabi at tinango ng 3 beses ang ulo niya. Yes, Raiden, makakasalan kita. Sagot ni Nabi at biglang nakarinig ng tili at palakpakan si Nabi sa mga nanonood sa kanila. Napatayo naman si Raiden at napatingin ng mabuti kay Nabi. What did he say? Sabi ko oo, magpapakasal tayo. Masayang saad ni Nabi at isang mahigpit na yakap ang natanggap ni Nabi mula kay Raiden. At nakisali din si Vincent habang ang ina ni Nabi ay masayang nakatingin sa kanila. Ang sabi nila, habang tumatanda tayo, maraming bagay ang pwede nating isakripisyo sa buhay. Kahit gaano pa ito kahalaga sa atin. Minsan, kailangan nating magpaubaya para sa ikabubuti ng lahat. Gayunpaman lahat ng sakripisyong ating ginagawa ay may magandang binubunga. At dito na po nagtatapos ang inspirational love story ni Raiden at Nabi. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa istoryang ito, sa mga likes, comments, and new subscribers. Sana po ay muli niyong subaybayan ang mga storyang ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless you all.